pagpapahayag o pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Biyernes, nasa ika-20 araw na tayo sa buwan ng Setyembre, 2024. Pakinggan natin ng mabuti ang ating pagbasa at pagnilaya natin kung ano yung magandang mensahe na pwede niyang ipaabot sa atin at pagsikapan natin na maipahayag ito at maisabuhay. Amen? Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na ibabahagi sa atin San Lucas Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Dito napansin natin na si Jesus sa kanyang paglalakbay ay hindi niya iniiwasan at hindi niya pinalagpas ang lahat ng mga pagkakataon na maipahayag ang pagmamahal at ang paghahari ng kanyang Ama. Ano ba ang mayroon sa kanyang paghahari na palagi niyang ipinapaabot sa mga tao? Ang paghahari na ito ay nagdudulot ng kapayapaan, inspirasyon, pag-asa, lakas at higit sa lahat, buhay. Buhay na nagdudulot ng hindi mauunawaan at hindi masusukat na kaligayahan. Kaya sa atin bilang tagasunod niya, bilang alagad, huwag din sana nating kalimutan na sa lahat ng pagkakataon, saan man tayo, anuman ang ating ginagawa, na maging instrumento tayo ng pagpapalaganap, pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Na sa kanyang kaharian, ang lahat ay nagmamahalan. Ang lahat ay nagpapahalaga. Ang lahat ay pantay-pantay. Ang lahat ay kinikilala. Di ba't napakaganda? Siguro sa ating buhay, gaya ng sinabi ko, saan man tayo, pagsikapan natin na maisabuhay ito. Kilalanin natin si Kristo sa pamamagitan ng ating mga kilos, ng ating patuloy na pakikipagkapwa. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maging tapat na instrumento sa pagpapahayag ng iyong paghahari. Amen.